Hello guys, welcome to another video. And today nandito tayo sa may Cavite, sa may Binakayan area. And ang i-cover naman natin ngayon is dessert. So ito, nasa likod natin is ang Jonuts Donuts. Again, this is in Binakayan. Hindi ko alam kung anong street tong nasa harap ko. Tong main street. Pero if you're looking for Jonuts Donuts, meron silang tatlong locations. Yung una is ito, I think Medisyon, I'm not sure I'm not sure kung mga taga dito kayo, I'm so sorry. Pero Binakayan, ito yung main branch nila. So if you're near Binakayan, look for Jonuts Donuts sa Binakayan branch. And then yung pangalawa is sa may Putol, Kawit, malapit daw sa fire station. And then yung pangatlo is sa General Trias. So kung naghanap kayo ng mga siguro donuts, ito actually first time namin itatry ito, so hindi ko pa alam kung anong lasa nito. Try natin later, so take out lang muna kami kasi hapon na may pupuntahan din kami after nito. Try natin pagbalik sa bahay. Pero they also have dining area dito. Medyo mainit lang pero may mga fans naman, I think, yeah, may fans naman. And siguro kapag meron yatang mga customers talaga, bubuksan naman yata nila ang kanilang mga air condition. So tara, samahan nyo ako sa loob, order tayo. Actually, order na pala si Amy. Tingnan natin kung ano yung mga in-order. Tsaka tingnan natin kung ano yung mga prices and yung mga flavors na meron sila. Tara, samahan nyo ako sa loob. Alright guys, so dito meron silang premium and regular donuts. So ito, pakita ko sa inyo. Ayan. So sa premium flavors, ayan, meron silang creamy almond, choco walnut, choco Oreo, strawberry cream cheese, cookies and cream, matcha nutty, triple delight, blueberry cream cheese, choco wrap, choco flakes, avocado cashew, and cappuccino loco. And they also have regular flavors. Ito naman yung cinnamon glaze, classic glaze, choco marble, Bavarian feel, so white marble, rainbow sprinkle, and basically, ayan, nakikita nyo naman. Pause nyo na lang yung video para makita ninyo yung mga iba't ibang flavors ng mga donuts na meron sila. Actually, you can also visit their Facebook. Ate, ano yung Facebook name ng ano niya? Jonuts Donuts, tapos may Binakayan branch, tama? Or parang, Jonuts Donuts lang. Isa lang ba yung yung Facebook para sa lahat? Isa lang yun para dun sa tatlong branches. So, ayan. So, yun, check ninyo, Jonuts Donuts sa Facebook. Yung Facebook page na yon para sa tatlong branches na yun. So, tatlo. Gentry Santiago. Okay. So, yung una, yung Binakayan branch, which is the main branch. So, Jonuts Donuts Binakayan. Yung pangalawa is Jonuts Donuts Putol, which is yung sa Kawit. And Jonuts Donuts Gentry Santiago. Yun naman yung nasa may General Trias. So, yun, kung malapit kayo, either of the three, dun sa tatlong options, you can send them a message. You can also check their Facebook page para sa mga flavors na merong available. Check din natin, actually meron din silang mga options dito. Yan, ito naman yung mga price list. Yan. So, sa sample box, 200. I think ito yung mga maliliit na mga donuts. And then regular boxes, ayan, half is 200, dozen is 380. Premium box nila is half 230, dozen is 440. And then yung mini box, ayan, yung mga maliliit nga, 215 and then at 410. Meron din sila mga single orders. Ang regular is 40, then premium is 45. They also accept GCash. And then they also have choco cake butternut, ayan, 12 per piece, buy 5 pieces for only 10 pesos. So kumbaga, kung mas marami ang order mo, mas matipid in a sense. Meron din pala sila mga set packages yata dito. I'm not sure. Kaya lang, check natin dito. Hindi, sa mga sampler boxes pala yan. Ito yung set A, set 1, set 2, set 3, set 4. Ayan. So, parang sa mga flavors lang naman siya. So, ayan. Order lang tayo and then check natin pagka uwi sa bahay, check natin kung ano yung mga flavors na order plus kung ano yung lasa niya. Kasi definitely, kung Jonuts, kung ikaw naabutan mo yung Gonuts Donuts, ayan, isipin mo, Gonuts Donuts, pinattern to, no? Pero, if you're going to look at their donuts, mas Jayco yung style niya.
instant na go nuts donuts. So, pero ayun, tingnan din natin kung yung texture, yung tamis, yun, yung mga yun. So, pag uwi sa bahay, tingnan natin kung anong lasa ng mga donuts. Excited na ako. Samahan nyo ako, kita-kits tayo pag uwi sa bahay. Let's go. Alright guys, so naka-order na kami. Andito na yung order. Tapos yung pala no, nakalimutan ko sabihin, kapag pupunta kayo dito, itong area na to, ayan yan, may parking naman siya pero hindi siya ganun kalawak. So, ayan pakita ko lang. So, again, side street parking lang din siya. Tapos, clarify ko kay ate, etong store, electric fan lang daw. Tapos naka-open lang daw yung yung pintuan. So kung magda-dine-in kayo, naka-electric fan lang sila. Pero yung store daw dun sa may Gentry, yun medyo malaki-laki daw yun. Tapos nakasarado yung pintuan kaya naka-aircon naman daw. So ayun, tara, uwi na tayo. Tapos try natin yung mga orders. In-order namin ng mga donuts. See ya! Hi guys, so nandito na tayo sa bahay and ayun, nandito na yung mga donuts na binili natin. By the way, before we start, so bago kami umuwi, chinika ko muna si ate. Sabi niya, dun sa premium ng mga flavors, ang pinakamabenta daw is yung merong almonds, yung creamy almonds. Yung pinakamabenta sa may regular, sabi niya mas marami daw may gusto nung pambata. So ito yung may mga sprinkles, may sprinkles, tapos yung chocolate, dark chocolate, tsaka yung double chocolate. Yun, so sa regular. So things to consider, yung mga flavors to consider kapag bibili kayo kay Jonuts Donuts. So syempre, ito ang binili namin, total of 24 pieces, so 2 dozens. Bumili kami ng isang dosena na premium, tapos isang dosena na regular, pero syempre hindi ko matitikman lahat. So, tikim lang tayo siguro isang premium tapos isang regular kasi ang pinakamahalaga naman dito is yung consistency ng mismong donut and then kung ano yung tamis niya, no? So, check natin yun. So, eto, this is premium. Check natin kung anong meron dito. Yeah, bestseller. Sige, try natin yung bestseller. So kung sa Jayco, ito yung Al Capone, no? Al Capone. Ayan. Oh, wow. Okay. Almonds, ayan. Katulad sa Al Capone, yung mga shaved almond, ba tawag dito? Almond slices muna. Tapos, lambot siya. Ayan. Okay. So yung consistency niya katulad nung sa Jayco. Well, actually hindi siya sobrang katulad nung sa Jayco. Bakit? Kasi pag bumili ka ng donut sa Jayco, yung outer part niya medyo sturdy or parang medyo matigas ng kaunti. Pero kapag kinagat mo siya, ayun, firm. Yun yung tamang term. Firm. Mas firm yung labas, tapos yung loob malambot. So eto, from dito sa labas, malambot na kaagad. Kaya alam mo yung loob, malambot din. So, yun yung unang difference. Second, na-try ko yung nahulog na almond. Ito, meron siyang kaunting cream. Yung kaunting cream niya, hindi siya ganun katamis. So, okay siya. Hindi siya ganun katamis. Okay siya. Hindi siya nakakasuya, in a sense. Tapos, I'm not sure medyo matagal na ako hindi nagja-Jayco, pero itong toppings niya parang mas marami, no? Parang mas marami. Yung almonds na parang mas marami. Oo, so ayun, yun lang. Dun muna sa mga appearance, yung comparison niya, no. So again, hindi ko siya kino-compare sa Go Nuts, sa Jayco ko siya kino-compare. Although ang pangalan niya is Jonuts Donuts. So, ayan, try naman natin kung ano yung loob. Tingnan natin yung loob. Grabe, lambot. Hindi siya matamis. Hindi nga matamis yung cream. Tapos, ano, sobrang lambot. Hindi ko siya kung nakikita, no? Siguro, sorry, action kami yung gamit ko. Wala talagang focus. Pero, eto, yung
consistency niya. Sobrang lambot. Hindi ko alam kung saan ako nakakain ng ganito. Malambot talaga siya. Ito bumibili kami ng Krispy Kreme. Krispy Kreme, siyempre madalas yan glaze. Pero may times na bumibili kami yung Oreo or yung ibang flavor. Ang mahirap sa Krispy Kreme, unang kagat mo, sobrang tamis. As in, masusuya ka talaga kagad. Unless meron kang dark na coffee. Parang kung naglagay ka ng tamis sa coffee, sobrang kaunti lang. Or much better, kung talagang brewed coffee lang siya, wala siyang ibang kasama. Yun, para lang mapantay. Or mawala yung sobrang tamis ng sa Krispy Kreme. Ito yung type ng donut na kapag kinain mo, isang donut, pwede ka pang kumain or kakayanan mo pang kumain ng isa pa, or what. Makakarami ka dito kasi hindi siya nakakaumay in terms of tamis. Para siyang talagang good for merienda na masarap i-partner sa mga iced coffees or kahit yung mga coffee, mga 3-in-1, mga ganun, okay siya. Tea, oo, pwede rin. Milk tea, no? Okay din yung mga milk teas, mga ganun. So, alam mo yun, okay siya. Okay talaga tong donuts. Ang maganda dito, the design itself, busog ka na sa appearance, busog yung mata mo sa appearance, and at the same time yung something yan, tamis. Yun nga, so busog ka sa appearance and satisfied ka pagdating sa lasa. Ito, premium pa lang yung tinatry ko, so baba ko muna to, pero kakainin ko to, okay, akin to. Try naman natin yung regular. Alright, so regular naman, yung iba glaze ang i-try, pero ayoko nung sobrang normal na glaze lang. So I'll try this. Hindi ko alam kung anong pangalan niya. So parang choco marble ang dating. So I'm not sure dark marble, I'm not sure kasi yung isa white marble. Yung parang ganito, yung pagkaiba naman siya. I mean, baliktad yung kulay. Ayan. So, try natin tong isa. Okay. Yun pa lang. Hindi na kagad matamis. Pero try pa rin natin ito. Okay. Yung chocolate. Hindi siya... Pero yung lasa ng chocolate, hindi yung imported na lasa ng chocolate. Kumbaga, kung sorry na agad sa gumagawa ng donuts, kung imported man, pero yung lasa ng chocolate, masarap. Yun lang kasi kapag yung chocolate na galing sa ibang bansa, may distinguish siya na lasa na alam mo talaga na imported. Okay? Pero ito, kung imported man siya, okay pa din. Kung hindi man, locally, masarap yung pagkakagawa ng chocolate niya. Dark. Dark kasi. Sorry, dark daw. Yung may mahilig sa dark choco, siya na yung nagsabi. Ganyan yung dark. Yung bittersweet ng Yung dark, yung mga ginagamit natin sa cakes. Yun. Ito daw yung yung siguro ano ba yung Benny's ba yun or something? Basta berries. Yun. Yun yata yun yung ginagamit kasi namin, pero halos ganun yata yung lasa. Pero I'm not sure pero yun nga. As I was saying, kung ito dark chocolate yung yung ginagamit, then definitely masarap siya. As I've mentioned, kung imported siya, hindi siya ganun ka-imported style na chocolate. Pero kung local to, sobrang sarap na local chocolate naman ang ang lasa niya. So I'm not saying na inferior yung chocolate natin dito. It's not that. It's just that may distinguished talaga na lasa kapag imported yung chocolate. Pero definitely this one, ito yung marble, chocolate marble nila.
okay to, masarap to. All in all, etong premium, pati yung regular, regular, pati yung premium na mga donuts nila. Syempre, nagkakaiba-iba lang siya sa mga flavors na kasama, flavor profile niya. Pero, yung pinaka kailangan nyo malaman dito is yung mismong dough, yung donut talaga. Itong tinapay. Yung tinapay, ano, kung makikita ninyo, squishy yan, malambot. So, ayan. Donuts, this is 40 pesos ang regular, no? 40. That's 48 or 44. I can't remember, balikan ko yung video kanina. Para naman dun sa premium. Tapos, kapag per dozen, that's 380 per dozen for the regular. That's 440, no? 440 naman para sa premium. 12 na again, isang dosena na yon. And kumbaga kung naghahanap kayo ng donuts tapos medyo malayo kayo sa mga Dunkin Donuts or Krispy Kreme, or naghahanap lang kayo ng ibang lasa or ibang brand ng donuts, then definitely this is a must try. Kaso nga lang, 3 pa lang yung locations na meron sila. Binakayan, General Trias, tapos sa Kawit, yung sa may Putol Kawit, tapos sa Santiago, General Trias. So ayun, swerte ng mga taga Cavite at meron silang donuts. I hope na yung may-ari ng donuts, baka gusto nyo pumunta sa may bandang norte, sa may bandang North Caloocan, yan yung malapit sa David de Paro. Yan, ganyan. Makaparami tayo nito. Pero ayun guys, again, isang find na naman, good find for a snack or for a dessert, for a donut na nakita natin dito sa may Cavite. And ayun, hanap pa tayo ng iba pang mga mapapagkainan or mga restaurant na pwede natin i-review. Alright, so again, thank you for watching another episode of Jason's Tasty Voyage. And sorry, nag-stop tayo sa may tipid series. Medyo pricey to in terms of donuts. Pero again, sulit naman yung 414 nyo para sa premium at 380 para sa regular na donuts. So, ayun guys, again, this is Jason. Thank you for watching our video. If you haven't subscribed, please click on the subscribe button, click on the notification bell, tas follow nyo na rin ako sa ating page sa Facebook, which is Jason's Tasty Voyage. May pahabol? Ano yun? Tipid pa rin sa inasempo, parang sa mga Starbucks. Oh naman. Kilalang donut. Tipid pa rin daw. Kasi again, kung 12 pieces nga siya for 440, ang lumalabas is parang 11 pesos or almost 10 pesos. 10, hindi, parang mga ganun, 10, 50, 11 pesos or something. Pero for the quality itself, sobrang okay na siya. Sobrang okay na siya. So, ayun. Thank you nga pala kala ate dun sa Donuts na pumayag sa pag-video namin doon sa may store. And again guys, check nyo na to. Binakayan is the main branch. Alright? Okay, so again, thank you for watching. See you in the next one. Peace.